Hindi ko po nakikita na kasagutan ang death penalty para sa kahit na anuman pong parusa sa krimen. Sapagkat ang death penalty ay wala naman pong ebidensya na this will serve as a deterrent factor. Meron nga po silang sinasabi, di ba? Kung papatayin ka rin lang sa paggawa mo nito at ikaw ay nahuli, edi mas lalakihan mo na yung gagawin mo. So mag-i-inspire pa ito ng paggawa ng mas malaking kalokohan. Nakikita po dapat natin kasi yung rehabilitation factor, no? Kapag ikaw ay nakagawa ng isang krimen. Tama po na dapat gawin nating life imprisonment ang parusa sa droga, no? Kapag ikaw ay nahuli. Ngunit dapat bigyan pa rin natin ng pagkakataon na ang taong ito ay ma-rehabilitate. Sa nakikita ko, ang presidente lamang po ang makakapag-analyze gamit ang kanyang mga tauhan, Bureau of Corrections, etc. Kung ang isang tao ay eligible, no, para mabigyan ng mas maagang paglabas sa kulungan, kung siya ay na-rehabilitate na po. Sa kasalukuyang batas, maganda naman po ang nakikita nating batas ngayon sa pakikipag-ugnayan sa mga resolutions ng Supreme Court. Ang problema lang po dyan ay nasa implementation. Gaya nga po niyan, no? Marami pong nahuli. Ang problema, pag kinasuhan po natin dahil sobrang daming nahuli at kakaunti lamang po ang drug courts natin, tambak ng kaso ng korte. Ayan, babalik na naman po tayo dyan. Kung makagawa po tayo ng mas maraming korte, malagyan natin ng mga judges yung mga yan, mas bibilis ang kaso, magsaserve ito as deterrent factor sa mga drug drug addicts and pushers. Sang-ayon ako kay Attorney Alban, no? Very important ang rehabilitation na iniisip din natin. Kasi nung naranasan natin, nung nakaraang administrasyon, milyon ang mga tao na natakot at kailangan din naghahanap ng rehabilitation. Kaya lang medyo hindi natin na-sustain yung bahagi na yan. Dalawa kasi ang uri ng solusyon natin solidarity natin sa droga. Una, yung mga maliliit na paggamit ng droga ng ating maraming mga kababayan. Ang nangyayari, para bang lumalabas na bahagi na ng pangangailangan ng ating mga nagtatrabaho na gumamit ng kaunting droga. Kasi nga, hindi maganda ang takbo ng ating mga batas tungkol sa labor, no? Kung bisan, nakakailangan, ang dahilan nila, kailangan lang gumamit ng droga kasi sobra-sobra ang haba ng pagtatrabaho oras. So, medyo may economic implication yan, no? Yan ang isa. Pangalawa naman, yung big time, yung malakihang pagpasok ng droga sa Pilipinas. Mukha yatang nakursunadahan na tayo ay maging transit point ng malawakang paggamit ng droga sa ibang bansa. Parang nakita natin na dahil sa issue ng corruption, yung ating mga ibang ahensya na dinadaanan ng ating flow ng goods from countries to other countries, galing sa atin, nakita na mukhang may butas ang ating sistema dito. Kaya big time ang mga pumapasok na supply ng droga dito. Iyan, ang solusyon dyan ay bureaucratic, no? Sistema ang tignan natin. Pero hindi, tama si attorney, walang death penalty.